Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po inyong lingkod, Feni Codemus, para sa ating kalinga sa OFWs. And of course, andito naman po aking kapartner, walang iba kundi ang aking idol, Miss Corazon Alma De Leon. Ma'am Cora! Yes, maraming salamat. Patuloy pa tayo. Kahit na maharap tayo mga pagsubok, bumabalik tayo sa ating programang may naapi, may kakampi. At tamang-tama, may kasama tayo na kilala ko na. Ako ang OFW party list. So, pakinggan natin kung ano yung development na nangyayari sa party list na ito. Okay. So, Doc Chi, kamusta? Ayan, Doc Chi. Magandang araw, magandang tanghali. Maraming salamat sa pagkakataon, Ma'am Pe and Ma'am Cora, na muli niyo akong naimbitahan at makasama sa inyong pong programa. Maraming salamat po. So, Doc Chi, kamusta ka na? Ay, mabuti naman. Medyo tayo ay nagiging konting abala sa ating paghahanap buhay bilang dentista po. Ma'am Cora, dentista to, Dentista yes. to. Pero, alam mo, kahit anong profesyon, pwede kang mag-practice at in addition, to go to another area na gusto mong gawin. Kasi nasa puso yun di ba? Pero nung ikaw saan ka bang bansa nagpunta, Doc Chi? OFW ako sa bansang Kuwait, pero bago pa ako naging OFW, aktibo na talaga ako sa sa social service. Ako ang District Operations Head ng Caritas Manila for Social Service and Development Ministry ng aming ng Caritas Manila. Ng Makati District. Then, naging president ako ng aming... Actually, ako yung naging board member ng Caritas. Sandali lang, nung tinayo yung Pondong Pinoy, inilipat kami sa Pondo ng Pinoy. Pero ngayon wala na. Pero nakikita kong dapat yung nasa mga parokya. Hindi na kailangan centralized. Maganda na ramdam ng parokya kung anong pwede maitutulong. Tama po yan. Yan yung maganda yung training nung sa Caritas Manila Kaya nung tayo ay naging OFW, bit pa rin natin yung ating karanasan sa pagsiservisyo sa social services Kaya hanggang sa tayo ay nakarating sa Kuwait, ay nabigyan tayo ng pagkakataon na makatanggap ng Bagong Bayani Award for Community and Social Service. Ang galing. Nung nagtrabaho ka sa gobyerno, di ba, nung bumalik ka? Umuwi po ako ng Pilipinas ng 2018 dahil in-appoint po tayo ni Pangulong Duterte para maging member ng OWA Board of Trustees. Pero wala na ngayon. Wala po kasi nung tayo po ay nag-apply or naging nominated sa ating party list bawal na. Opo. Pero actually parang nagkamali yata kami sa desisyon na yon. Dahil hindi naman pala considered as candidate ang mga nominees. Hindi ko kinakailangan mag-resign. Tama. Namali yun. Namaling desisyon. Nawala tuloy kaming kakampi doon. Well, he's still here. At tamang-tama. Kasi ang pangalan niya umandap. Kung sakali kahit problema, meron tutulong na Mr. Umandap. Sige. So, tuloy-tuloy na tayo. Okay. Pero ang tanong natin ngayon, ano nga ba itong Ako OFW Party List? Kanino ba to? Sino ba itong mga to, Doc Chi? Ang Ako OFW... Sinong mga kasama dyan? Ang Ako OFW ay nasinala sa bansang Kuwait bilang isang samahan ng mga volunteer advocates, yung mga OFW na nagtutulong-tulong para sumaklolo sa ating mga OFW. Dahil nung panahon po na binuo na yan, ay yan po yung
panahon na panay-panay yung nababalitaan natin dito na minamaltrato, minamamatay, yung 2015 eh. Kaya nag-isip kami na, abay, dapat mabuo tayo para sa ganun, merong mabilis na sasaklolo. Bandang uli nagkaroon siya ng mga chapters na sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, hanggang sa po namin ginawang isang organisasyon. At bandang uli, sumali na rin po kami sa party list dahil hindi po kasi po pwedeng basta isa ka lang samahan na wala ka namang kasama. Oo. Tsaka walang prinsipyo, values at sinusulong. Dahil dapat maliwanag sa mga kasapi kung ano yung intention, anong motibo. Ang iba kasi nami-misunderstand ang motibo niya magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Hindi dapat ganun din mga tao. Buti kung ganun, Ma'am Cora. Buti kung ganun lang iniisip, di ba? Posisyon, makakatulong pa rin siya. Yung iba, ayan, may sweldo yan, malaki. Kaperahan. Kaperahan yan, di ba? Kaperahan. Kasi, naintindihan ko naman ang iba sa dito may pera tayo dito. Kasi pag tayo nagpapos ng mga project, yung gobyerno, pag naniniwala sa atin, katulad si Dr. Mandap, nakilala siya ng ating Pangulong Duterte. Yung mga iba naman ay hindi naman sumapi kay Presidente Duterte. So, siyempre, na nag-benefit siya, naging member siya ng board. Pero after that, akala niya, pagtapo niya, kailangan siya mag-resign. Hindi naman pala kailangan mag-resign. Oo nga, sayang. Maling akala. Pero, ang tawag doon, maling akala. Oo nga, sayang yun, Ba't di natin nalaman yun? So, nabasa mo yun na ganun pala, no? Ayan, may mga nanonood sa atin sa Taiwan ngayon, ha? Si Miss Marge Tibayan at si Marge po. Hello po sa inyo dyan. Kumusta na po ba ang Taiwan sa ngayon? Ayan, sa Taiwan yan. Okay, so, Doc G, ang tanong natin ngayon ay ganito. Ano ba yung mga... Ever since naman, ito yung mga gusto mong mangyari sa mga OFWs, no? Ano-ano nga ba ito? Actually, tayo yung una na nagsulong nung panawagan sa pagkakaroon ng OFW hospital. Matagal na yan, marami tayong mga OFW na pagka-uwi ng bansa, yan ang sumusunod na problema na pag-uwi sa Pilipinas, lahat ng ipon nila nauubos sa pagpapa-hospital. Kung kaya masaya tayo na kahit paano nagkaroon ng OFW hospital. Pero hindi pa rin tayo hindi pa rin tayo maligaya sa ganyang panawagan kasi ang OFW Hospital nailagay lang sa Pampanga. Paano naman yung mga tiga Mindanao? Paano naman yung mga tiga ibang lugar? At hindi pa talaga ilang taon na yan pero hindi pa rin fully operational. Kaya tayo ay patuloy din po sa panawagan natin. Sa pagkakaroon naman ng ating OFW Hospital Ward, dito naman sa Philippine General Hospital at sa bandang uli, baka po pwede sa mga regional hospital or district hospital sa buong Pilipinas para mapakinabangan ng mga OFW. Ngayon siguro... on that note, suportado ko yun dahil hindi ka na magpapagawa ng iba-ibang hospital. Gamitin mo na yung existing hospital. May mga doktor na doon. Meron na lang wing. Tawag ko doon wing ng OFW wing. Pag pupunta doon, may mga benepisyo para sa mga OFW. Baka may mga yung check-up, libre na. May mga ganun pwedeng gawin. And under the universal health law, baka dapat i-incorporate yung karagdagang provision para sa mga OFW. Tama po kayo, Ma'am Cora. At tayo naman, maaari mo sasabihin, ano yun, OFW, pa-special kayo, may sarili pa kayong hospital ward. Yes. Ito naman, hindi naman isang paglalambing o hindi naman isang pag-aabuso sa pagiging OFW. Kundi, alam nyo, maraming mga OFW, malimit. Ang minimum natin, 2 years na nasa ibang bansa. Sa loob ng panahon na yan, ng 2 years na yan, hindi man lang nakita ng mga OFW ang mga healthcare center, yung mga barangay health center. Hindi naman siguro kalabisan na halimbawa naman sa kanilang pag-uwi ng ilangan naman ng medical assistance, mabigyan naman sila ng pagkakataon na hindi na sila yung itinataboy na kasi walang space para sa inyo, walang space. Kasi eto lang actually kaya nagtibay lalo yung panawagan, meron tayong inilapit na pasyente dun sa District Hospital sa Laguna na tinanggihan dahil hindi siya tiga roon.
sabi ko, sige, dalhin nyo na lang sa PGH. Pagdating sa PGH, hindi na pinaalis, inoperahan na kagad. Ibig sabihin, ganun katindi. Dahil lumaki ng dumobo dyan. Tinanggihan sa ibang hospital. Kung tayo merong OFW hospital ward, kahit paano, mabigyan man lang sa chance na and I think with Secretary Ted Hermosa, bibilhin niya yung ideya na yan. Kasi you don't need to build a new hospital. Magkaragdagang wing na lang kasi may mga pasyente in that area matutulungan katulad ng sa mo. Kung sa Mindanao, wala paano saan sila kailangan maglagay na lang ng department o wing sa mga hospital anywhere in the country para sa OFW. And I trust that it ought to be done. Lalo na kung sa lugar ay maraming OFW na nakauwi at humingi ng tulong. Alam niyo, may isang experience ako, Dr. Chi. Yung may isa kami sinundo na half paralyzed siya. Dinala namin dyan sa isang ospital dito sa Kamaynilaan. Hindi siya tinanggap. Sa private nyo dalhin, sabi niya. Siyempre yung tao, wala naman pera kasi nakaisang buwan na siyang paralyzed at walang trabaho. Hindi ko alam kung saan ko dadalhin eh. So, di ba? Well, sa mga ganon, dapat alam ng Secretary of Health, may mga ganong tao para siyang magbibigay ng direktiba sa ang mga ospital ang pwedeng madalhan. Kasi hindi naman, you cannot make that decision siyempre kung saan talaga may facilities. So naniniwala ako na kailangan malaman ni Dr. Hermosa, siya ngayon ang namumuno, at siya naman ay sanay na sanay diyan sa mga magresponde sa mga special needs ng mga ganyan. And I'm sure na pag-aaralan, halimbawa is Dr. Umandape would be able to meet with the Secretary of Health. Sasabihin niya yung problema. At maaaring bilang may poder na si Dr. Hermosa bilang head, hindi lang PGH ang mautusan niya, matutusan niya lahat ng hospital over the country. Yun ang gagawin na ni Doc sa susunod. Uutusan natin siya. Okay. Idagdag ko lang din na Ma'am Cora. Itong pagkakaroon ng OFW hospital ward diyan sa Philippine General Hospital ay makakatulong din naman sa PGH dahil kaakibat po ng paglalagay ng OFW hospital. Kasunod po niyan ay yung pagpopondo ng OWA dun sa OFW hospital ward. Yes. Kasi welfare ng mga OFW yan eh. Kung nagpopondo ang OWA ng ilang milyon para sa OFW hospital doon sa Pampanga, dapat ang OWA ay magpondo rin, maging ang DMW ay magpondo rin dyan sa mga units, OFW units in all the hospitals, government hospitals. Siyempre, hindi mo maasahan yan sa private hospital. Tsaka siguro PhilHealth pati, no, Doc Chi? Di ba? Tama ka, oo. Yun ang tatrabahuhin ng Dr. Chi na to. So, Doc Chi, bukod sa health... makipag-ugnayan kay Dr. Hermosa, Secretary of Health, para alamin saan-saan ang mga maraming OFW. Doon magsimula. Kasi, alam ko, Batangas, Cavite, sa Central Luzon, marami talaga. Kaya, unahin mo na yun. Tapos yung ibang lugar, pag nakita na maraming OFW, hindi OFW abroad, OFW na nakauwi. Kasi dito nagpapagamot eh. Hindi naman sa abroad eh. Dito talaga kailangan matulungan. Yung isang nakikita natin, sige sir. Sige, Doc. Alam mo, inaasahan din natin na pag halimbawa nagkaroon tayo ng OFW hospital ward dito sa PGH, maging mga OFW organizations sa iba't ibang bansa ay maaaring magko-contribute sila para sa enhancement or pag-improve ng facilities. Tsaka paano makakatulong? Yes, okay. At marami tayong mga OFW na naging experienced nurses and mga therapists sa iba't ibang bansa na pagdating ng Pilipinas, gusto nilang mag-volunteer. So, pwede silang magkaroon ng venue para sa volunteer, para makapagsilbi sila sa mga kapwa nila OFW. Para sa ganun, mas lalo mag-improve yung services ng ating mga OFW sa ating mga OFW. On that note, merong kaming organization, Friends of PGH, na naglalakap ng mga kakalap pera para matulungan yung mga pasyente na hirap. In fact, meron silang goal sa October. Sana magkaroon ng ugnayan. Baka merong mga
OFW na gusto mag-gold, tumulong na rin sila dahil magandang pagkakataon. Yun lang pwedeng idagdag natin. No? Yan. Siguro nga mga ganun ang pwede natin. Lahat siguro ng Miss Doc Chi, kasama mo kami ni Ma'am Cora. Sa pakipag-usap sa mga yan, di ba? Kasi kailangan natin talaga yung magre-represent sa ating mga OFW ng totoo. Di ba, Ma'am Cora? Yes. Ayokong marinig na hindi natutulungan ng gobyerno ang mga OFW. Paano tutulungan ng gobyerno kung di alam ang pangangailangan? Dapat talaga alam ng mga nakakaalam ano ang dapat gawin. For instance, kung ang hospital ay nasa Pampanga, they can help Central Luzon already. Hindi lang limited sa Pampanga. Kasi accessibility ang pinag-uusapan. So yung mga sa Central Luzon ay pwede nang makatulong doon para madala yung mga pasyente. Pero kailangan alam natin kung ano ang mga specialty ng hospital na yon. Kasi ang sakit naman, walang sinisino, OFW ka o hindi ka OFW. Pero maganda na accessibility is the answer na mararating ng hospital sa Pampanga, yung mga OFW in the nearby areas up to Aurora is accessible. Yun lang ang comment ko. Siguro ito, ang mga nanonood sa atin, gabi daw po dito sa Houston, Texas. Ayan, medyo gabi pa at andun Rudy Ladjao, ayan. Ako, thank you very much po sa panonood. Diana Pineda Manzano is watching also at sa Hong Kong, yan, Taiwan, Singapore, ayan. So, ang mga tanong ng ating mga OFWs, marami daw silang pangangailangan. Pagbalik dito ba sa Pilipinas, ano nang meron? Parang gano'n, Doc Chi. Pagbalik nila, ganun pa rin magtatrabaho na naman uli sila pabalik ng ibang bansa. Paano nga ba mabubuhay ang mga OFW pag bumalik na sa Pilipinas for good? Yan. Doc Chi. Yan ang tamang-tama at magandang katanungan. Yan ang tamang-tamang dapat bigyan ng atensyon na nakakaligtaan talaga na tuluyan ng ating gobyerno. Maraming silang sinisimulan ng mga programa, yung mga reintegration. Then meron pa nga tayong panawagan na kinakailangan mag-brain gain, uwi na kayo sa Pilipinas dito. Pero wala talagang nakaabang na hanap buhay para sa kanila. Kaya nga, ang initial natin ay dapat merong partnership ang ating DMW at ang yung economic zone, yung PESA. Nawawala siya. Ang sinasabi natin, bukod dun sa livelihood, mamaya itatalakayin ko yung livelihood, ito yung pinakamaganda at very, very peaceful. Pero sa hanay naman ng mga manggagawa na gusto pa rin patuloy nila yung uuwi sila ng bata pa, kaya pa nila magtrabaho. Ang formula na sinasabi natin at matagal na natin sinasuggest ay dapat yung DMW at yung PESA magkaroon sila ng ugnayan. Alamin ng PESA o ipaalam ng DMW ano ba yung mga kumpanya na malimit kumukuha sa Pilipinas ng mga OFWs. Halimbawa, yung mga pabrika ng mga aluminum, kumukuha lagi yan dyan. Ngayon, kung malalaman doon sa ibang bansa, ano ba yung kumpanya na may pinakamalaking pangangailangan sa mga OFW? Kasi ibig sabihin, yung kumpanya na yan, naniniwala sa skills ng OFW. Ngayon, kung halimbawa may na-identify sila na itong kumpanya na to, puro OFW yung hinahanap nito, lagi na lang puro ito ng OFWs, imbitahan ng PESA na magtayo ito ng kumpanya dito sa Pilipinas. Upang sa ganun, yung mga nauna sa ibang bansa, hindi na kinakailangan na mag-alala na uuwi na ako. Kasi alam nyo, napakasarap pa rin na uuwi ka. Sa Pilipinas ka magkatrabaho. Lalo na kung naandun na, alam mo naman, pareho naman yung trabaho. Magkamatch na may trabaho mo. Uwi ka sa Pilipinas, kasama pa ang pamilya mo. Ngayon kung ang gano'n ang gagawin, magkakaroon ng kumpanya, nakapareho ng kumpanya pinapasukan mo sa ibang bansa, yung mga Pilipino, eksperto na yan, uuwi yan at uuwi sa Pilipinas, dito na sila maghahanap buhay, makakapiling na nila yung kanilang pamilya, lalakas ang industriya, lalakas ang ating exportation ng ating Alam mo, dapat ang Pilipinas, hindi naman dapat import ng import, dapat nag-e-export Imbitahan natin yung kumpanya na kung saan nangangailangan ng mga maraming Pilipino. At yun ang para sa gano'n, magkaroon ng matching ng trabaho at skills ang mga OFWs. Kasi sa ka dyan, naalala ko si Senator Blas Ople na naging Secretary of Foreign Affairs, pero before that, Secretary of Labor and Employment. Ang sabi niya, ang mga OFW, exportation of our discontent. Kasi hindi sila happy sa Pilipinas, nagmamigrate sila. Pero gusto natin magkaroon ng pagkakataon dito, maging happy sila sa Pilipinas.
Sabi nga, parang si Enrile, sabi niya, gusto ko happy kayo. So, yun ang dapat nating isipin. Anong magpapaligaya sa mga nagpunta abroad, pero gusto bumalik para maging mas happy sila, mas maligaya sila. Wala ibang magpapaligaya, Ma'am Cora, sa ating mga OFW, kundi yung meron ka ng hanap buhay, meron ka pang pamilya. Yes. Ang pinaka-susi dito ay kinakailangan para meron ka ng hanap buhay, meron ka pang pamilya na hindi nasasayang yung skills mo na natutunan mo sa ibang bansa. Imbitahan natin yung kumpanyang nasa ibang bansa na nangangailangan ng OFW yung malimit. Yun ang padalahin natin. Bigyan natin yung lahat ng insentibo. Bigyan natin yung ilang tax exemption. So, yan ba magagawa pa natin ngayon, Doc Chi? Yung mga... No, I think political the difference is that marami pang mga bansa, marami pang bansa ang humihingi ng mga Pilipino na magtrabaho doon. Okay lang naman yun, pero hindi forever. Sana huwag isipin na forever ang mga Pilipinos doon. Basta pag nakaipon sila, may skill sila, quiz sila dito para patulungan naman ang bayan natin. Kasi nakakatulong sila sa ibang bansa. Ako nakita ko yan, gumanda ang Hong Kong, magkaroon ng OFW sa Hong Kong. Yumaman ang Hong Kong dahil may mga nagtrabaho, nakakapagtrabaho sila dahil lang sa pabahay, mga katulong, ang daming Pilipino, kay teacher, kay nakita ko yun sa Hong Kong. Pero gusto ba natin forever yun? Dapat hindi forever. Bukod pa dun sa ating panukala na dapat ay tayo ang maghanap ng mga employer ng mga Pilipino na dadali sa bansa, isa rin sa pangarap natin ay yung pagkakaroon, alam mo, Ma'am Cora, ilan lang naman na talagang pangunahing kagustuhan ng mga OFW at bakit ang ibang bansa. Una, para mapag-aral mga anak, then pangalawa, magkaroon ng buhay, then magkaroon ng sariling bahay. Kahit pa paano, medyo natutugon na. Pero yung medical assistance, importante yan. Then ang susunod natin ay yung magkaroon ng hanap buhay. So bukod pa doon sa ating employment sa mga economic zone natin, ay hangad natin na ang mga OFW uuwi ay magkaroon ng kanyang sariling hanap buhay. Nung tayo po ay Board of Trustees ng OWA, isinulong po natin yung OWA tulong puso na pagbibigay ng grant na mula 150 hanggang 1 million. Pero kinakailangan buo muna kayo ng isang grupo para magkaroon ng negosyo. Kung halimbawa kukuha ka ng OWA, kinakailangan meron ka namang collateral. Isusulong natin ng Cora ang topic, yung pagkakaroon ng livelihood, yung non-collateral livelihood loan program para sa mga OFW. Non-collateral. May formula po tayo na gagamitin po dyan. Kasi ang sinasabi, pagka kukuha ka sa OWA ng loan, kinakailangan magsanla ka ng property, ng lote mo, o ng kung ano man, ng meron ka. Hindi kinakailangan natin yon. Ang sa atin, ang formula natin dyan, alam mo, pansinin po ninyo yung paligid. Ang dami ng negosyo na yung mga multi-cap, yung mga tulad yung pick-up coffee, di ba? Tumutubo na lang, binababa na lang doon yung pinaka-stall nila na parang container na andun na. Ngayon, ang gagawin dapat ng OWA, i-identify nila at least 5 na negosyo na kumikita. Ano aralin nila, i-research nila, aralin nila yung mga franchise, paano ginagawa ng nagpa-franchise yung mga negosyo, paano nila nire-research ito. Halimbawa, for example, nakita nila sa research, ay malakas pa pala talaga yung coffee shop, malakas pa pala yung mga pares, malakas pa pala yung sari-sari store. Then ang OWA ay magbubuo o magkagawa ng parang container van yung mobile na po pwedeng pwedeng maging coffee shop, pwedeng maging sari-sari store. Ngayon, yung coffee shop na yun, yung container shop na yun, yung mobile truck na yun, yun mismo yung collateral eh. Yun mismo ang collateral. Hindi na kinakailangan maglabas ng mga OFW ng kanyang collateral para isang lot. Ang OWA mismo, pagka sasabihin sa'yo, ano ang gusto mong negosyo? Ano bang kaya mo? Pag sinabi niya, gusto ko sana coffee shop. Okay, pag-training kami muna dito, 1 week training. Pag nakatapos ka dyan, bibigay namin sa iyo yung truck na ito na may coffee shop, kompleto na yan. Kapag hindi mo nabayaran na hindi mo nahulugan yan, may mababawi ang OWA na pwedeng ipa-loan muna ulit sa iba. Pero kung halimbawa nabayaran mo yan, nakumpleto mo bayad yan, iyon na yan. So hindi natin kinakailangan ng OFW ay maglalabas ng collateral para lang magkaroon ng livelihood.
At hindi na kinakailangan na mga OFW, kasi sa tulong puso, ang requirement yan, kinakailangan gumawa ka ng business plan. Bakit mo pa pahihirapan magawa ng business plan? Dapat trabaho na yan ng livelihood ng National Reintegration na mag-research kayo ano ang negosyong kumikita. Kasi mga OFW, ligaw yan kung ano ang tama at tugma sa ating ekonomiya ngayon, sa takbo ng ekonomiya Ligaw sila kung anong negosyo kaya ang kumikita. Dapat yung National Reintegration, nagre-research sila ng 5. Maghanap sila ng 5 o 4 na negosyo na kumikita na ilalagay mo lang sa tabi ng simbahan, tabi ng eskwelahan, o makipag-ugnayan sa mga LGU para bigyan kayo ng pwesto. Dapat yung mamimili na lang OFW at wala siya lang collateral dahil yung collateral mismo ay pwede pa rin bawiin ng OWA. Iyon. Dr. Chi, nakita ko yan dito sa Parañaque, may mga tindahan na nagsara. So nakita ko parang for lease, wala pang nagre-renta. Yung mga nagtitinda, doon na nag-position. Siguro nagbabayad sila ng konti, pero nagkaroon sila ng tsansa na yung kanilang negosyo. Kasi sarado, yung talagang main for lease na mga kanya. Kaya nakita ko, ma-maximize mo kasi may space. Pwede silang magtinda doon. Nakita ko nga yung kapihan o kaya yung mga tindahan ng pagkain. Talagang ang Pilipino mahilig naman sa pagkain at saka yung getting together. Kaya buhay na buhay ang mga pwesto, lalo na kung titigil sila sa mga tindahan nagsara dahil naghihintay pa ng list na kung saan may magre-renta. So ang gusto ko sana sabihin, so tama din naman yun Doc Chita. Ang hirap nga mag-apply di ba? Dahil ang dami-daming hinihingi na papeles. Talaga namang, ayoko na kung ako yun, di ba? Yung mga ganon. Pero dito sa binabanggit mo, sabi mo, unang mag-research dapat sila. Kasi di ba, Doc Chi, meron ngayon ang DMW din, namimigay din sila ng mga puhunan, lalo sa mga distress OFW, di ba? Sabi ko, mali ang gagawin ninyo. Dapat ito ay, mali yun di ba? Kasi kami noon, Ma'am Cora, at saka Doc Chi, alam niyo yung gera sa Kuwait? Iraq, Kuwait yan, di ba? Yung inano sila. Ngayon, yung mga na-trap doon, nakabalik sa Pilipinas, binigyan ng pera. Through us, kami yung nag-evaluate. Kami nag-evaluate kung mga business nila, etc. Alam niyo ba, nakikita ko sila kumakain lang sa restaurant, kumakain sa kung saan-saan, kasi cash yung binibigay nila. Tama po kayo. Ako mismo tutol ako ng pagbibigay ng cash assistance. Hindi dapat Ang dapat ibigay mo dyan yung mismong hanap buhay. Pero bago mo ibigay yung hanap buhay na yun, dapat turuan mo muna sila. Dapat magkaroon muna sila. Halimbawa, coffee shop kung gusto nilang hanap buhay. 1 week na training ka muna doon sa pagiging barista. Yes. At pati yung financial management mo, dapat bago ibigay sa'yo. Kasi pera ng gobyerno, pera ng mga OFW, ang involved dyan hindi mo yan para basta bigay-bigay na lang. Pamamagitan ng proposal natin ng ibibigay sa iyo ay mismong tindahan mismo, yung mobile, nalilipat-lipat yun. Pag halimbawa, doon sa pinag-pwesto mo, mahina. Sabihin mo, tatawag ka, mahina po dito, hindi mo kakunti tao. E then, ililipat natin sa ibang lugar para hanggang sa kumita ka, hanggang sa makuha mo yung tamang formula doon sa hanap buhay mo. Ibig sabihin, hindi tayo magbibigay ng negosyo dahil lamang sa meron tayong propaganda, may naiabot tayo na pera o meron tayong naiabot na puhunan. Ang dapat programa ay ang end result, dapat yung binigyan natin, dapat magiging matagumpay. Dapat yung negosyo na ito, dapat magiging matagumpay na hindi siya magsisisi na bakit umuwi pa ako ng Pilipinas. Yun. Diba? At dito may katanungan sa atin, sabi ni Mr. Rudy Ladiao, trabahong regular, hindi kontraktual at sweldong nakakabuhay para sa mga manggagawang OFW para hindi naaalis sa ating bansa. Pero, yan exactly yung sinasabi natin na dapat merong kumpanya na papasuko karoon ng match. Pero ang kailangan dyan, kaalaman, di ba, Dr. Che? Hindi pwede sabihin na kahit walang, kumbaga, anong klaseng trabaho gusto mo? Kahit walang kahit na anong nalalaman mo? Ano yung pwede? Kasi gusto natin maging successful. Hindi ka magiging successful kapag hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. Kaya tama si Dr. Che dahil
para sa akin, alamin muna kung anong kakayahan, kaalaman, at para pwedeng maging self-employed. Ang tawag doon, self-employed sa sariling sikap. At saka siguro, Doc Chi, sabi nitong isang nanonood sa atin, dapat din ay i-train, tama ka, sinabi mo, i-train, tapos i-monitor, di ba? Turuan sila, kasi ang mangyari, dapat i-ano natin daw, anong tawag dito, sabi niya, hindi ko may... I-train. Hindi, i-train sila, tapos dapat i-organize din yung mga yan. At the same time, Doc Chi, anuhin daw yung talagang i-advertise mo yan, tulungan mo sila sa para mas lalo yung market makakuha. Makakuha ka ng iyong market. Alam mo, isang dapat na matutunan, hindi lamang ng mga OFWs, kundi matutunan ng mga tiga-gobyerno na hindi dapat maging propaganda-based ang lahat ng programa. Yes. Hindi po pwede na magpakita ng picture na nagdi-distribute ka ng mga livelihood. Hindi po pwede magpakita ng picture kasi nag-open sila. Ang mas magandang ipakita mong picture yung after one year na nakita mo na eto, naging successful yung dating binuksan namin. Kasi hindi dapat maging propaganda-based, dapat success-based yung mga OFW na umuwi. Dapat yun ang i-monitor nila. Hindi po pwedeng pagkatapos natin ng pictorial dito, bahala na kayo. Hindi dapat. Hindi pwedeng gano'n. May full and complete monitoring ng negosyo. Ano ba masabi, mahina yung kita mo hindi yung report mo, hindi maganda ang kita ng negosyo mo. Ano bang kulang sa'yo? Pagka sinabi niya, kasi yung lugar ko po, kukunti yung tao O sige, ilipat natin. Kinakailangan suportahan ka niya hanggang sa successful pa Oo. Suportahan, Ma'am Cora, di ba? Dapat talaga i-develop natin sila, isusuportahan natin sila. Etong sabi ni Agnes Castillo, sana nga may maibigay na work para sa mga dating OFW ang ating gobyerno. Kasi not all the time OFW po kami. Yan. Meron ka parang OFW nakasandalan sa pader at hindi gusto tulong lang ng gobyerno, tulungan din nilang kalang sarili. Pakita na sa gobyerno, may mga kakayahan sila na pwedeng investa ng gobyerno. Kasi gusto tulong puhunan, pero nawala kasi may sakit, may ibang mga problema pa. Ayusin muna ang buhay nila, lalo na kung may problema sila. Kasi hindi sila makakapagnegosyo kapag hindi nila matutugunan ang pangangailangan nila sa kalusugan nila. Doc Chi. Yun ang tingin ko. Doc Chi. Idagdag ko rin, Ma'am Cora, dito sa gagawin nating reintegration, dapat sa ginagawa ng gobyerno reintegration, hindi lamang yung OFW ang tinuturuan, hindi lamang yung OFW ang binibigyan ng training ng financial literacy program. Dapat yung pamilya na narito sa Pilipinas, dapat binibigyan na ng training. Diba napag-usapan nila mag-asawa, yung asawa nasa abroad, yung babae nasa Pilipinas, usap na sila, anong negosyo, o napagkasuduan nila, o sige, coffee shop tayo, o sige, mag-training ka sa coffee shop mo dyan. Okay? Then pagdating dito para sa ganoon, bago pala umuwi ng bansa, yung ating OFW, yung tindahan niya, ano man yung negosyo niya, ay kumikita na bago pa siya umuwi. Para kung in case na medyo kinakapos pa, dahil alam mo, sa negosyo, hindi naman yung pagbukas, kumikita ka. Meron yung period na talagang yung mga 3 months or 6 months bago kumita yan. So by that time, na hindi pa siya kumikita, yung OFW, nakakatulong pa, nakakasuporta pa sa pambayad sa upa, hanggang sa maging stable na siya. Then pag halimbawa sinabi na ng asawa niya, stable na tayo, okay na, kumikita na, tama na yung eksakto na itong kinikita natin, then uwi ka na. Yun yung time na uuwi na yung OFW. Yes. Sa kasalukuyan, kung naiinganyo yung mga OFW na, sige, uwi na kayo. Pag uwi mo dito, wala naman. Yung negosyong papasukin mo, imagine, sa ibang bansa, regular kang sumusweldo, pagdating dito, biglang hindi malaki kita, pangihinayang. Walang OFW na tataya ng kanyang hanap buhay. Sa ibang bansa, regular siya. Kaya kinakailangan, bago siya umuwi, yung pamilya niya nakakapagsimula na ng negosyo at ready na, uuwi rin at yung kanyang skills, maniwala po kayo, yun ang gagamitin niya para lalong palawakin. Baka mamaya maging franchisor na siya pagka dumating siya rito, magpagawa na siya ng marami pa niyan at siya naman ang magpapakala. Oo nga, ako natatandaan ko, nung regional director ako ng DSWD, may mga senior citizen na
nag-open ng parang shop na puro fruit juices, yung mga native na fruits, no? Tapos, dinadayo sila kasi parang bagay para sa mga matatanda. Eh di, nag-prosper sila. Of course, it's wala din forever dahil may mga namatay. Pero dapat matuto tayo na hindi ito nabuhay yung negosyo dahil sila mismo ay naniniwala dun sa negosyo. Napaka-importante yun. Naniniwala sila sa negosyo gagawin nila para talagang seryoso sila sa paggawa ng negosyo. Mm-hmm. So, Doc G, ikaw nakikita ko yung mga yung mga, may sasakyan na umiikot, nakita ko yun, namimigay kayo ng, yes. ng parang feeding program. Ano ba yun, Doc? Talagang ginagawa mo na yan lagi, ano? Noon pa man kasi, yung mobile truck, kasi nagsimula yan noong panahon ng pandemic. Pero talagang nasa isip ko noon, pag halimbawa merong lugar na halimbawa nasunugan, ang unang magiging problema ng mga taong ito, ng mga pamilyang yan, ay yung immediate pagkain nila. Kaya sabi ko, parang paramdaman kaagad ng taong bayan na merong nagmamalasakit sa kanila na hindi sila iniwanan ng Diyos. Dapat doon na kaagad yung truck. Tapos doon na sila magluto para fresh. Hanggang hindi pa sila siguro is 1 day or 2 days, dapat nandun sila, dapat pinapakain na muna sila, dapat napoprovide na sila pagkain muna. Sige, napakaganda yan. Maraming nanonood sa atin ngayon. At sabi nga, mabuhay ka, Doc Chi. Sana maging totoo yung mga binabanggit mo. O ano yan? Ano masabi mo? Alam mo, ang ako OFW, lalo na po ako, advocate po ako. Hindi po ako politiko. Alam niyo po, malaki po yung pagkakaiba ng politiko sa isang advocates. Ang advocates po kasi ay may tinatayo ang advokasya. Merong tinatayuan na panawagan. Hindi po ito yung kung ano lang masabi mo, pambobola. Politiko po yun. Yung sa akin po, nung tinayuan po natin yung OFW Hospital, nung nanawagan po tayo sa OFW Hospital, hindi po tayo huminto po doon hanggang hindi po natin nakakamtan. Kasi yun ang malaking pagkakaiba kapag ka-advocacy po yan. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin po natin binibitawan yung pagtulong sa medical. Kaya nga nananawagan po tayo sa OFW Hospital Ward sa Pilipinas. Kasi hindi naman po kasi tayo politiko na, meron ng OFW Hospital, pwede ko nang banggitin yan. Pero hindi po yun eh. Ang sa atin po, dapat matugunan yung advokasya po natin. At yung advokasya na yan, bilang advocate, hindi po yan hinihintuan. Talagang pagpapatuloy po yan. Yung panawagan natin, hindi natin nakakamta ng tulog yan. Ayan, dito may sinasabi si Mr. Rudy. Marami tayong OFW skills talaga, no? Yung mga skills natin nandyan. Skill ang Filipino workers, ang nakikinabang lamang ay ang ibang bansa. Doc Chi, paano masabi yan? Tama po tayo dyan. Kaya ang kinakailangan din, yung ating sinasabing lagi. Ako mismo, di ba, na-interview ako sa isang telebisyon. Ang unang sinabi ko doon ay, huwag niyong hayaan na maubos ang inyong panahon sa ibang bansa. Ibig sabihin, huwag kayong magpakatanda sa ibang bansa. Umuwi kayo na mayroon pang panahon para makapaghanap buhay sa Pilipinas. Kasi yan yung ginawa ko, kapatid na pe. Hindi ko talaga na pagdating ng 60 years old, 65 years old, pag-retire na ako, sakala ko uwi. Pag dating mo dito, paano ka makakapagsimula? Wala ka nang hanap buhay. Wala ka pang lakas. Kung magsimula ka man ng negosyo, late na yan para magsimula ka pa ng bagong negosyo. Umuwi ka hanggat maaga, simulan mo hanggat maaga. Dapat ngayon pa lang, habang nasa ibang bansa sila, tulad ng aking ginawa, bago pa lang ako umalis ng Pilipinas, gumawa ako ng timeline. Alam ko kung kailan ako bibili ng lupa. Alam ko kung kailan ako magpagawa ng bahay. Alam ko kung kailan ako uuwi. Alam ko kung kailan ako magsisettle na dito sa Pilipinas. Kasi gumawa ako ng timeline talaga. Ineksakto talaga natin. Tinutuldukan mo talaga, no? Ma'am Cora, di ba, hindi habang panahon ikaw ay OFW. Babalik at babalik ka sa sariling bayan. Ako, paniniwala ko, it's the decisions you make that make a difference in your life. And I think, napakaliwanag kay Dr. Chi na matuto tayo sa kanyang karanasan. Matuto tayo. Kasi ako, pag narinig ko yung mga nag-OFW, minsan tumatakbo sila sa isang problema, umiiwas sa problema. Pero ang problema kahit na sila magdadala nila, kasi sila may problema. Kaya kailangan harapin na lang katotohanan na kung gusto lang mag-abroad, may dahilan para lang natuto sila
makaipon sila, makabalik sila, para mabuhay naman sa Okay, ito ang sinasabi nito. Doc Chi, pwede bang ikaw ang mag-represent sa mga OFW sa ating gobyerno? Doc Chi, patay tayong bata tayo. Challenge yan sa Pangulo. Oo, challenge yan. Pag binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos, ako po'y handa na maglingkod po para sa inyong lahat. Dahil batid ko po, alam ko po yung pinagdadaanan natin mga OFW dahil OFW din po ako. Katulad po yung sinasabi ko na, yung sinabi ni Ma'am Alma Ma'am Cora na dapat may dahilan, pero dapat may hangganan. Yung pagiging OFW mo, dapat iset mo rin sa mind mo na hanggang kailan lang ba ako dito? Alam mo, Ma'am Cora, alam mo, kaya ako medyo dyan doon sa ibang bansa, lalo na sa Kuwait, marami tayong nakasabayan doon. Actually, mga nauna pa sila sa akin, na inaabot na sila ng pagkatanda, talagang hindi na makapagtrabaho, kaya lang hindi makauwi. Dahil sa kagustuhan nila, dahil alam mo sa ibang bansa, masyado kung komportable buhay, Ma'am Cora Una-una, saan magagawa mo ba dito sa Pilipinas na nasa loob ka ng bahay, nagpapahinga ka lang, air condition buong bahay mo? Sa ibang bansa, air condition yan, paano ang init-init sa labas? Automatic air condition. May mga putas available, subsidize sa mga pagkain ng gobyerno. Kaya tuloy, maraming mga OFWs, masyadong nakakampante, masyadong nagugustuhan nila, na hindi na nila naiisip na umiidad ka na. Pagdating ng panahon na nag-edad ka na, meron doon mga senior citizen, mga 65 years old, mga talagang hindi na nagtatrabaho, talagang tumambay na lang, talagang nag-aantay na lang ng limos ng mga kapwa OFW. Kaya sinasabi ko, huwag niyong antayin na mangyari sa inyo na nag-aantay na lang kayo dahil wala namang tumatanggap na dito sa ibang bansa ng katulad ng edad ninyo. Dapat by this time na ganyan na yung edad, dapat nasa Pilipinas na kayo. Iba yung pangangalaga ng pamilya Dapat kung kayo ay nakapag-graduate ng inyong mga anak sa kanilang hanap buhay, sa kanilang pag-aaral, dapat tayo mga OFW, graduate na rin tayo. Kaya kailangan meron tayong timeline. Dapat i-reward na natin sa ating sarili na uuwi tayo kasama naman natin ating pamilya. Uuwi tayo na kinakailangan maglilingkod naman tayo sa ating bansa. Alam mo, Ma'am Cora, Ma'am Pe, nung nasa ibang bansa ako, palibasa, ako lang kaisa-isang OFW na nagtatrabaho sa Office of the Undersecretary ng Ministry of Health ng Kuwait. Ngayon, nung nandun, masarap ang buhay natin dahil maayos ang employer natin. Pero nung nandun ako sa ibang bansa, ang naisip ko, pero ang tagal, ilang years na naglilingkod ako sa gobyerno ng Kuwait. Ano kaya gagawin ko para maglingkod naman ako sa gobyerno ng Pilipinas? Correct. Dapat ganun din ang maging panuntunan ng mga OFW. Umuwi rin kayo, maglingkod din kayo dito. Kung di man kayo makapaglingkod sa gobyerno, maghanap buhay kayo sa Pilipinas. Kasi ang paghahanap buhay ninyo dito sa Pilipinas, at least kasama ninyo pamilya, yung kinikita ninyo, makapaghanap buhay kayo, direktang na ibibigay ninyo sa inyo. Sa ating pamilya at nakakatulong sa gobyerno. Bukod pa sa, alam naman natin, mas malaki ang may tutulong natin kung nasa ibang bansa dahil sa taxes natin. Pero iba kasi, nakasama mo na yung pamilya mo na dito ka naglilingkod. Dapat magtitira ng panahon ng iyong buhay na maglilingkod ka dito sa Pilipinas. Kaya nga, nung pag-uwi ko, nag-apply ka agad ako, Ma'am Cora, na maging reservist ng Philippine Air Force. Kaya tayo ay nabigyan ng katungkulan na maging Deputy Group Commander bilang Major ng Philippine Air Force. Dahil gusto ko, matapos ko maglingkod sa gobyerno ng Kuwait, dapat maglingkod ako sa Pilipinas. Kasi unfair yun na ang Pilipinas, ang aking bansa, ang aking sariling bayan. Tapos sa bansang ito, hindi ko mapaglingkuran. Sarili ko ang inatupag ko. Hindi po pwede yung ganon. Ganda. So, ayan po. Ngayon, ang sinasabi natin, itong ako OFW party list, ilan kayo dyan? Nagbago na ba ngayon ang ng party list, Doc Chi? Ay, oo. Sa bagong patakaran ng COMELEC, dapat 10 na yung nominees. Kaya tayo, hindi pa natin kinukumpleto yung mga nominees natin dahil nag-aantay tayo ng mga kwalipikado. Kasi kung ihaharap natin ito sa taong bayan, sa mga OFW, hindi dapat na parang hilaw yung pagpili natin. Sino-sino dapat lang, di ba? Yung ihaharap natin sila na proud tayo na sila yung kasama natin. So, dapat 10, dati 5 lang di ba? 5 lang. Ngayon 10 na. Yes. Okay. Dati dito lang yung 10 na. So, lahat yun isusulat ganyan, 10. Dati kasi yung 5 di ba? Hindi. Sa 5 na yan, pag nag-a-apply ka, isusulat mo lahat sila, di ba? Yung parang, application form, di ba?
So, 10 yun ngayon. Yes. Yung Certificate of Nomination and Acceptance, yung CONA, 10 yung lalagay namin na pangalan doon. Pero, ang iboboto lang ng mga OFW o ng taong bayan, isa lang, ako OFW lang. Yun. So, ganon. Mabuhay ako OFW, sabi ni Rudy, oh. Salamat ka, Rudy. Oo. Pero dapat, from time to time, no, Ma'am Cora, sa mga ganitong, kasi naka-record naman to, at pwede natin makita, sa mga susunod, pag pumasok to, Ma'am Cora, sisingilin natin to. Di ba? Ano, sabi mo yan, Doc Chi, akala mo hindi naka-record to. Oo, makikita natin yan. So, ano ba yung mga ano ba yung... Siyempre, di ba? Kaya tayo nag-interview. Si Ma'am Cora, madalas yan, lagi nakano yan sa isip niya eh. Ano ang mga maitutulong sa OFW? Tama-tama kay itong gusto mo magbasa ko ng isang poem, parang kay Dr. Chi. Ito, The Will to Win. Yan. At sinulat ko, ever since kindergarten at St. Paul's, when as master of ceremonies, I made the audience laugh. I knew then that I had the will to win. When in grade 3rd grade, I bagged the first honor through a surprise examination. When in the 5th grade, I was chosen to be the class librarian amidst the sea of new faces. In Marino, my new school, I knew that I had the will to win. But now, I have come to terms with this fear. I know I have the capacity to love, to share myself, my whole being, to someone who shares my wild heart, to a perfect shell, for I have come to terms with this fear. I used to be afraid of death, but no longer, for I have come to terms with this fear. Death is really not the end, but the beginning of something larger than life, a reunion with the Creator and Giver of life. I have come to terms with the fear, and so I am able to face the dark, strangers, hurts, broken relationships, failure, love, death, not necessarily in that order, for I have come to terms with my fears. Parang kay Dr. Romanda, he has come to terms dahil meron siyang will to win. Kaya maasa ako sa mga darating panahon ay magkikita tayo na sinasabi, ikukwento mo yung nangyari sa'yo na nanalo ka for whatever na pinus mo ang sarili. Congratulations. So, ito, pang sabi niya, sandali lang to, sabi nila, sa pagiging isang ako OFW party list mo daw po, ano yung mga mabilisan na maiintindihan namin agad, ano yung mga gusto mong gawin na sa aming mga OFW, sabi niya. Yan, mabilisan lang. Una yung talagang pangunahin natin ay yung pagkakaroon ng no collateral livelihood loan para sa mga OFW. Dahil ang gusto natin, dapat ang mga OFW na matagal nang napahiwalay sa kanilang pamilya, umuwi na kayo sa Pilipinas, magsama-sama na po kayo, at magagawa po lamang natin ito sa pagkakaroon ng hanap buhay. Ang pagkakaroon din ng OFW hospital ward, isa yan sa talagang hindi natin titigilan. At lalong-lalo na, Mampe, ang pinakagusto natin na isulong ay ang pagkakaroon ng OFW village sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yes. Andiyan yung pag-ibig, di ba? Oo. Kasi yung pag-ibig, gusto niya yung mga ganyan, no? Village. So may 3 ka na, dapat ano yan, mga, ano ba, I love 5 eh. Yan gano'n. Pero nung nakaraan mo, Doc G, ano ba yung mga nagawa na natin? Actually, ang isa pang sinusulong natin, yung OFW pension plan. Ayan, yung ating sinusulong. Pero sa ngayon kasi, tulad nga ng sinabi ko kanina, ang atin po kasing tinatayuan, advokasya, babalikan at babalikan po natin yan. Hanggat hindi natin totally na-accomplish yan. Kaya maaari sabi nila, hindi, yan din yung sinabi mo nung last kampanya. Oo, kasi hindi pa natin napagtatagumpayan. Yes. Oo. Agree. Pwede yan siguro. Ayan naka-record po yan. Kaya pag yan ay nakita natin ulit si Doc Chi at sana yung mga ganito-ganito. Yan, di ba Ma'am Cora? Yes. Kahanga Dr. Chi umandap kasi umaandar ang isip niya kahit na saan siya mapunta. Kaya sa abroad, dito, maandar ang isip niya.
Kaya umandap siya. So, siguro last messages mo, mga Doc Chi, para sa ating mga OFW, tsaka doon sa mga iba pang pamilya na nandito sa atin ngayon, nanonood sa atin. Doc Chi. Ayan. Una-una, maraming salamat kapatid Dafe and Ma'am Cora sa inyong pag-imbita na maging bahagi ng inyong programa. Para sa ating mga OFW, tandaan po ninyo, wala naman po talaga ibang higit na magpapalasakit sa ating mga OFW, kundi tayo rin mga OFW at yung kapwa natin sa Pilipino. Naririto po ang OFW. Nag-aalay po kami ng oras at panahon. Nag-aalay po kami ng aming puso at isipan para paglingkuran po kayo. May posisyon o wala, naririto ang OFW. Ang OFW nagsimula bilang isang NGO, mananatiling pusong NGO, pero maglilingkod na higit pa sa pagiging isang NGO ang ating organisasyon para lamang sa karapatan at kapakanan ng ating OFW. Kung talagang nagmamahal po kayo at nagnanais na kayo ay makamtan ninyo yung mga pangarap nyo bilang mga OFW, makuha ninyo ang karapatan bilang mga OFW, isa lang po sasabihin ko, magkaisa po tayo, magsama-sama po tayo. Tandaan po ninyo, sa ako OFW, bayani ka dito. Yan. Doc Chi, sabi ni Doc Santos, dapat maraming OFW party list ang manalo. Patulong-tulong tayo na itaguyod ang sektor natin. Yan. Yan, Doc, ha? Yan, dapat marami. Kasi ngayon ba, ilan ang nakapasok sa OFW, sa party list? Ay, isa lang. Dapat nga daw, dagdagan pa yan. Marami, no? Sige, maraming pong salamat, Doc Chi, sa iyong mga paliwanag. At syempre, sa susunod pa uli namin pakipag-usap sa iyo ni Ma'am Corazon Alma de Leon. Pero pupuntahan ka na namin. Ano, Ma'am Cora? Ayan, maraming salamat. So, imbitahan niyo muna ako habang libre pa. Okay, isa lang daw nakapasok, sabi. Sayang daw yung natin. Siguro sa susunod, ano ba mga pagkakamali? Pag-usapan natin yun. Paano ba nangangampanya ang isang OFW? Yan. Yung mga party list na ganyan, pag-usapan natin sa susunod yan, Ma'am Cora. Di ba? Pwede mong invite siya, Ma'am Cora, doon sa ano nyo. Doon sa lugar ninyo doon. Maganda yung lugar nila. Meron kasing gazebo. Doon. Okay. So maraming salamat, Ma'am Cora. Message from you. Bago tayo magtapos. Magagawa na. Palagi ko sinasabi, magagawa natin lahat ng bagay tayo sa isipin po natin na ano ang estado natin, sarili nating decision yun. Kaya tamang-tama kay Dr. Chi Umandap, naniniwala ako, the succeeding years and months, makita natin ang pagkongreso ng ako OFW party list. Maraming salamat sa Okay, maraming pong salamat. Ito po yung lingkod, Feni Codemus. Kasama natin, of course, ang ating Dr. Chi Umandap, ang nag-iisang OFW ngayon dito sa atin na dapat ay kasama natin sa Kongreso. So maraming salamat, Ma'am Corazon Alma de Leon. Maraming pong salamat sa inyo. Tandaan natin lagi, dapat ang mga OFW ay tutuldukan ninyo hanggang kailan ang inyong pag-abroad at dapat pagandaan lahat, di ba? Yan. Maraming salamat at dapat na magkaisa tayo para kesa sa nagsisiraan, sabi ni Doc Santos. Okay. So dapat tulong-tulong talaga. Siguro pagsama-samahin natin Doc, no? So, ang mga pag-usapan natin yan ng maayos. Okay, maraming pong salamat. Ito po ang lingkod, Feni Codemus. Saludo kami sa lahat ng mga OFW. At isama mo daw ang families, Doc Chi. Sabi nito,